Maagang gumigising si Aling Mercy Santiago. Dala ang plastik na batya at basket ng labahin. Sa kabila ng pagod at pananakit ng katawan, hindi siya pwedeng tumigil. Hindi ito maaari habang nangangarap ang kanyang anak na si Noel. Mag-isa niyang itinaguyod si Noel mula pa pagkabata. Iniwan sila ng ama nito noong sanggol pa lamang si Noel. Simula noon, naging sandigan nilang mag-ina ang isa't isa. Pinili ni Aling Mercy ang paglalabas sa mga kapitbahay bilang hanap buhay. Minsan, sumasakit na ang likod niya. Nangingitim ang mga kuko sa paulit-ulit na paglalaba. Pero ang lahat ng ito ay tinitiis niya, alang-alang lamang sa kanyang anak. "Nay, huwag niyo na lang pong laban itong bedsheet nila Aling Cora. Ako na lang po bukas," sabi ni Noel habang nilalapag ang kanyang bag mula sa school. Ngunit ngumiti lamang si Aling Mercy. "Anak, habang kaya ko pa, ako na. Ang mahalaga, hindi ka nagpapabaya sa pag-aaral mo." Hindi ordinaryo si Noel. Isa siyang scholar. Laging Dean's Lister at madalas na pinupuri ng mga guro. Dahil dito, may mataas siyang pangarap, ang makapagtapos at magkaroon ng maayos na trabaho. At higit sa lahat, ang maiahon ng ina mula sa kahirapan. Ang simpleng barong-barong nilang yari sa kahoy at yero ay saksi sa lahat ng pawis at luha nilang mag-ina. Kapag gabi, madalas kinigising ni Aling Mercy ang anak kapag napapansin niyang nakatulog ito habang nag-aaral. Kapag wala silang ulam, idinadahilan niyang, "Busog pa ako anak," para lang mapuno ang tiyan ni Noel. Ang lahat ng ito ay ginagawa niya ng walang reklamo. "Nay, balang araw, hindi na po kayo maglalaba. Bibili tayo ng washing machine," sabi ni Noel, minsan habang kumakain sila ng tuyo at kanin. "Washing machine kagad anak? Wala pa nga tayong sariling gripo," natatawang sagot naman ng kanyang ina. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay ang dalangin ni Aling Mercy na sana ay matupad lahat ng pangarap ng kanyang anak. Sa puso niya, sapat na ang makita niyang si Noel sa entablado, may suot na toga at mataimtim ng umingiti habang tinatawag ang kanyang pangalan. Isang gabi, habang natutulog si Noel, binuksan ni Aling Mercy ang lumang baul at inilabas ang isang lumang larawan ni Noel noong graduation niya sa elementary. Sa likod ng larawan ay may sulat kamay niya. "Hanggang dulo anak ko, mahal na mahal kita." Tahimik siyang umupo sa gilid ng kama ng anak. Pinagmamasdan ito habang mahimbing ang tulog. Sa mata ng isang ina, si Noel pa rin ang batang nangangarap. Hindi alintana ang hirap at puno ng kabutihan sa puso. Wala siyang kamalay-malay na sa mga susunod na taon, ang anak na inaalagaan at pinagsasakripisyuhan ay mapapalapit sa isang tukso. Isang taong babago sa direksyon ng buhay ni Noel. Ngunit sa ngayon, nananatiling matibay ang pananampalataya ni Aling Mercy na ang pagmamahal niya ay sapat upang gabayan ng anak hanggang sa dulo. Unang araw ng huling taon ni Noel sa kolehiyo. Tulad ng nakasanayan, maaga siyang pumasok sa universidad. Dala ang lumang backpack at baong tinapay na gawa ni Aling Mercy. Pagdating sa campus, sinalubong siya ng kanyang mga kaklase at professor. Lahat ay may paghanga sa kanya bilang isang masipag at matalinong scholar. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang magpapabago sa araw niya. Sa library, habang naghahanap ng libro patungkol sa ekonomiya, nabunggo niya ang isang babae. Nalaglag ang ilang papel nito at agad niya itong tinulungan. Pagtingala niya, nasilayan niya ang isang babae na may mapupulang labi, maamong mukha at halatang alaga sa sarili. Ito ay si Jasmine Ramos. "Sorry pero hindi ko nakita," sabi ni Noel, sabay pulot sa mga papel. "Okay lang,
Salamat ha. Sagot naman ng dalaga, sabay ngiti nito. Napatingin si Noel. Iba ang dating ni Jasmine. Malinis manamit, mabango, at may tindig ng isang sosyal. Nalaman niya kalaunan na transferi pala si Jasmine at galing sa isang pribadong paaralan. Sa unang tingin, magkaibang-magkaiba talaga sila. Si Noel ay simpleng lalaki mula sa hirap. Samantalang si Jasmine naman ay tila sanay sa ginhawa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, naging magkagrupo sila sa isang research subject. Doon nagsimula ang lahat. Tuwing magkakasama sila sa paggawa ng project, unti-unting nahuhulog ang loob ni Noel. At mabait si Jasmine, madaldal, at tila interesado rin sa mga kwento ni Noel. Madalas nitong sinasabi, Bilib ako sa'yo, Noel. Ang sipag mo, parang ikaw yung tipo ng lalaking mapagkakatiwalaan. Sa kabila ng mga papuri, hindi naging kampante si Noel. Tuwing umuwi siya, binabanggit niya si Jasmine sa kanyang ina. Ngunit sa tuwing mababanggit ang pangalan nito, ay napapakunot ang noo ni Aling Mercy. Anak, sigurado ka ba sa babaeng yan? Hindi lahat ng maganda ay totoo ang intensyon, anak ha. Baka hindi kayo pareho ng mundo. Paalala ng kanyang ina. Ngunit napailing lamang si Noel. Nay, hindi siya ganoon. Sobrang bait po niya. Hindi lahat ng may itsura ay masama po. Tama po ako, hindi po ba? Hindi na lang umimik si Aling Mercy. Sa puso niya, may kutob siyang hindi maganda ang dalang hangin ng dalagang ito. Ngunit bilang ina, pinili niyang suportahan na lamang ang kanyang anak kahit meron siyang pangamba. Lumipas ang mga linggo at naging opisyal na magkasintahan sina Noel at Jasmine. Ibinuhos ni Noel ang oras at atensyon sa dalaga. Minsan, hindi na siya umuwi. Mas pinipili niyang manatili sa boarding house ni Jasmine para doon mag-aral. Unti-unting nabawasan ang oras niya para kay Aling Mercy. Nay, busy lang po talaga ako sa thesis. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Okay lang po ako dito. Text niya minsan, kahit alam niyang miss na siya ng kanyang ina. Ang dating bata na laging may kwento pag-uwi, ngayon ay bigla na lamang nanahimik. Sa bagong mundong ginagalawan ni Noel, si Jasmine na ang kanyang bituin. At ito na rin ang kanyang mundo. Ang hindi niya alam, unti-unti na pala siyang hinahatak papalayo sa liwanag ng tanging taong tunay na nagmamahal sa kanya. Walang iba kung hindi ang kanyang ina. Lumipas ang mga buwan. Ang dating maigpit na ugnayan ni Noel at Aling Mercy ay unti-unti nang lumuwag. Tila isang lubid na unti-unting napuputol. Lahat ng oras ni Noel ay nakatuon na kay Jasmine. Ang thesis nila, ang mga review sessions, ang mga gala pagkatapos ng klase. Madalas silang magkasama kahit walang dahilan, basta't may libre silang oras. Nay, baka gabihin na po ako. May group study kami nila Jasmine. Text ni Noel habang nakasandal sa balikat ng nobya. Hindi niya naininda kung totoo nga bang group study yun. Ang mahalaga ay kasama niya si Jasmine. Samantala, sa bahay ay tahimik lang si Aling Mercy habang nilalabhan ang mga bedsheet ng kapitbahay. Minsan ay napapatigil siya. Nakatingin sa cellphone na matagal nang walang bagong mensahe mula sa anak. Dinadaan na lamang niya ito sa buntong hininga. Isang gabi, habang papauwi si Noel, nadaanan niya ang kainan kung saan madalas silang kumakain ni Aling Mercy. Yung maliit na karinderya na ang bestseller ay adobong sitaw. Pinanood niya sandali ang mga taong kumakain roon. Hanggang sa maisip niyang tawagan ang ina. Pero pagtingin niya sa orasan, 9:00 na pala. Baka tulog na si nanay, sabi niya sa sarili, sabay balik ng cellphone sa bulsa. Ang hindi niya alam, ay gising pa si Aling Mercy. Hawak nito ang kanyang lumang cellphone. Hinihintay niya kung merong magre-ring. Ngunit wala. Ang gabi ay lumipas ng tahimik. Dumating ang araw ng pre-graduation rehearsal. Abalang-abala si Jasmine sa pagpili ng isusuot sa araw ng seremonya. May suot siyang mamahaling damit
at nag-aya pa kay Noel na mamili ng bagong barong para bagay sila sa stage. Sigurado ka bang ako ang isasama mo, love? Tanong ni Jasmine habang nakasandal sa braso ni Noel. Bakit naman hindi? Ikaw ang naging bahagi ng huling taon ko. Ikaw ang kasama ko sa lahat. Sagot ni Noel, hindi man lamang nag-aalinlangan. Sa likod ng kanyang isip, bahagyang kumislot ang larawan ng kanyang ina. Ang matandang babaeng may kulang sa katawan. Laging amoy sabon. Laging may ngiting kay saklap. Pero agad niya itong pinawi. Tapos na rin naman na ang sakripisyo ni nanay. Panahon na, para naman kay Jasmine. Bulong niya sa sarili. Samantala, sa kanilang bahay, ay abalang-abala si Aling Mercy sa paghahanda. Inayos niya ang pinakasariwa niyang damit. Nilabhan ng lumang sapatos at inayos ang buhok. Kahit wala pang imbitasyon, umaasa siya ang isasama ni Noel sa entablado. Isinulat pa niya sa kalendaryo ang petsa ng graduation at nilagyan ng malaking puso. Sa wakas, ay makikita ko na ring nakatoga ang anak ko. Mahinang sambit niya. Ngunit ang hindi niya alam, may ibang plano na ang kanyang anak. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang pagitan sa pagitan ng isang inang naghihintay at anak na nalulunod sa pag-ibig. Ang sakripisyong pinanday ng pawis at pagod ay unti-unti nang nililimot ng isang pusong binubulag ng matamis na salita. At sa papalapit na graduation day, isang masakit na katotohanan ang sasampulat. Sapagkat ang ina ay hindi na magiging bahagi ng tagumpay na siya mismo ang nagtayo. Dumating na ang pinakahihintay na araw, ang graduation day. Maaga pa lang, ay gumising na si Aling Mercy. Sa kabila ng sakit ng katawan mula sa paglalaba kahapon, pilit pa rin siyang tumayo. Sa salamin, pinunasan niya ang kanyang mukha, inayos ang kilay, at pinilit isuot ang luma ngunit maayos niyang damit. Inilabas rin niya ang sapatos na ilang taon na niyang hindi ginagamit. Butas na ang loob, pero sinulsi niya ito para lamang maging presentableng tingnan. Ngayon ang araw ng anak ko. Mahina niyang bulong habang pinaplastik ang mumurahing cellphone. Nagbabakasakaling tawagan siya ni Noel. Sa kabilang dako, abala si Noel sa pag-aayos ng suot na toga. Suot niya ang bagong barong na pinilit bilhin ni Jasmine, kahit alam niyang mahal ito. Sa loob ng auditorium, habang naghahanda na ang mga magtatapos, maraming estudyante ang may kasamang mga magulang. May dalang bulaklak, may mga lobo, may mga nakasuot pa ng best mom na sash. At sa labas ng gusali, tahimik na nakaupo si Aling Mercy sa may gilid ng parking area. Suot ang lumang bestida at may hawak na maliit na regalo. Isang ballpen na isinilid niya sa kahon ng sapatos. Galing ito sa sariling ipon at sinadyang ipagpaliba ng pagkain ng tanghalian sa nakaraang linggo para lamang mabili ang bagay na yon. Siguro ay tinatapos pa lang ang rehearsal nila. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasta ng mga naglalakad-lakad na magulang. Paglabas ng mga mag-aaral sa entablado, nagsimula na ang seremonya. Isa-isang tinawag ang mga pangalan. Nang marinig ang Noel Santiago bilang cum laude, napangiti si Aling Mercy. Tumayo siya mula sa pagkakaupo. Sabik na makita ang anak na aakyat ng entablado. Ngunit sa gulat niya, ibang babae ang kasama ni Noel. Walang iba kung hindi si Jasmine. Nakasuot ng puting bestida, may makeup at hawak pa ang braso ng anak niya. Napatigil sa paglalakad si Aling Mercy. Ang anak niyang pinalaki sa hirap, na siyang pangarap niyang ihatid sa tagumpay, ay dumaan sa harap niya nang hindi man lamang siya tinapunan ng tingin. Walang salitang makapaglalarawan sa hapdi ng nararamdaman niya. Napaupo siya sa bangketa. Mariing yakap ang dalang regalo. Napatungo siya at nagtakip ng mukha. Pilit na pinipigil ang kanyang pagluha. Sa ibabaw ng entablado, nagpipicture si Noel at Jasmine. Tumatawa, masaya, at tila walang ibang mahalagang tao sa mundo kung hindi silang dalawa lang.
Walang kaalam-alam si Noel na sa labas ng gusaling iyon, ang inang nagsakripisyo ng lahat ay nakaupo. Tinatanggap ang katotohanang hindi na siya bahagi ng tagumpay ng anak. Sa kanyang bibig, isang mahina, ngunit tapat na panalangin ng sumambulat. Salamat po, Panginoon. At least natupad na ang pangarap niya. At sa oras ring iyon, tuloy na siyang naglakad papalayo. Bitbit ang ballpen, ang kahon, at ang isang pusong punong-puno ng sakit na pinilit niyang tanggapin. Kinabukasan ng graduation, dumating si Noel sa kanilang bahay. Suot pa ang medalya. Ang buong akala niya ay sasalubungin siya ng masayang yakap ni Aling Mercy. May handang pagkain sa lamesa at may luha ng tagumpay sa mga mata ng ina. Ngunit pagpasok niya, tahimik ang paligid. Nakita niya si Aling Mercy sa silid. Nakaupo sa gilid ng kama. Nakatalikod sa kanya. Wala itong ngiti. Walang kahit anong emosyong makikita sa mukha. Nay, dumaan lang po ako para magpasalamat sa inyo. Bungad ni Noel, sabay baba ng bag. Lumingon ang ina. Bakit ngayon ka lang dumaan, anak? Graduation mo kahapon, hindi ba? Napakamot sa ulo si Noel. Kasi Nay, umalis ka agad kami ni Jasmine. May celebration po kasi. Napangiti si Aling Mercy, pero bakas ang pilit ng ngiti sa kanyang mga labi. Ganun ba? Akala ko ako ang isasama mo sa entablado, anak. Tahimik lamang si Noel. Hindi siya makatingin ng diretso sa ina. Ramdam niyang may bigat sa hangin. Isang uri ng paniningil na walang sigawan. Nay, ayoko lang pong mapahiya kayo. Ang daming mayayaman doon. Ang gaganda ng mga damit ng mga magulang nila. Tapos kayo, anong isusuot niyo? At labandera lang ako, anak. Putol ni Aling Mercy sa kanya. Hindi niya itinaas ang kanyang boses. Pero sapat na ang bawat salita para suntukin ng konsensya si Noel. Hindi mo ba ako ipinagmamalaki, anak? Tanong ng ina na halos pabulong. Hindi po yun ganun, Nay. Depensa niya. Gusto ko lang pong magmukha tayong pantay sa kanila. Napatingin si Aling Mercy sa kanya. Anak, pinagtapos kita sa hirap. Kinapang ko yan. Hindi ako humingi sa ibang tao. Ginawa ko yan hindi para ipagmalaki mo ako, kung hindi para may marating ka. Pero ngayong narating mo na, hindi mo na pala ako kailangan. Nagpantig ang tenga ni Noel, pero mas nanatili ang hiya sa kanyang dibdib. Sa panay, si Jasmine, mahal ko po siya. Gusto ko siyang makasama sa mga tagumpay ko. Dito na napailing si Aling Mercy. Mahal mo? Noel, ilang beses na kitang binalaan. Hindi siya totoo sa'yo. Alam ko ang galaw ng babaeng tulad niya. Hindi dahil inggit ako sa kanya, kung hindi dahil ako ang ina mo. Ramdam ko ang hindi mo pa nakikita. Ma, ang tingin ko po kay Jasmine, siya ang katuwang ko sa buhay. Siya ang naroon ng thesis namin. Siya ang tumulong sa akin. Anak, ako ang naroon mula umpisa. Ako ang gumawa ng lahat para umabot ka sa thesis. Ako ang naglaba para may pamasahe ka at pambaon. Ako ang hindi kumain para meron kang allowance. Ako ang nagpupunas ng luha mo noong umuulan at wala tayong payong. Hindi ako nanunumbat, anak. Sinasabi ko lang sa'yo sapagkat nasasaktan ako. Nanahimik si Noel. Hindi niya masagot ang ina. Gusto niyang magpaliwanag. Pero alam niyang walang salita ang sasapat sa sakit na nararamdaman ng kanyang ina. Tumayo si Aling Mercy. Noel, hindi ko hadlangan ang gusto mo. Pero sana, anak, kahit saglit lang, balikan mo lahat ng pinagdaanan natin noon at tanungin mo ang sarili mo kung anong klaseng anak ka. At tuluyan na nga siyang pumasok sa silid. Iniwan si Noel sa sala, tahimik, at sa unang pagkakataon, naguguluhan sa pinili niyang landas. Matapos ang tensyonadong pag-uusap nila ni Aling Mercy, pinilit ni Noel na ibalik sa normal ang lahat. Binaliwala niya ang sakit ng ina. Pilit na pinapatahimik ang konsensya
Sa pamamagitan ng paniniwalang tama ang pinili niyang landas, ibinuhos niya ang panahon kay Jasmine. Sa paniniwalang ito ang simula ng magandang buhay na pinapangarap niya. Ngunit sa paglipas ng mga araw, napapansin ni Noel ang pagbabago sa nobya. Madalas na itong hindi sumasagot sa tawag. Laging merong dahilan kapag niyayaya niya. At may mga pagkakataong wala ito sa mga usapan nila. Isang gabi, habang nasa boarding house ni Jasmine, napansin niya ang cellphone itong naiwan sa mesa. Tumunog ito. May pumasok na mensahe mula sa contact name na Bossy. Hindi sana niya babasahin, ngunit hindi siya nakatiis. Pinuksan niya ito. I miss you na babe. Sa susunod na linggo, punta tayo sa Tagaytay ha. Ako na ang bahala sa lahat. Mensahe ng nagngangalang Bossy. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Noel. Nagtuloy-tuloy siya sa pagbabasa ng mga mensahe. Marami pa pala. Hindi lang isang Bossy ang laman ng inbox ni Jasmine. May Daddy Leo pa, Fall OFW, at iba pa. Halos hindi siya makahinga sa kanyang nakita. Ilang minuto siyang nakatulala. Pinipilit iproseso ang lahat sa kanyang isipan. Bumalik si Jasmine mula sa palengke. Bitbit ang ilang mga prutas. "O love, anong ginagawa mo sa phone ko?" Tanong nito habang pinipilit ng umiti. Sino si Bossy? Malamig ang tinig ni Noel. Sino si Daddy Leo? At pati na rin si Paul OFW. Napalingon si Jasmine at bahagyang napatigil. "Ano bang pinagsasasabi mo ha?" Huwag mo na akong gawing tanga. Nakita ko na ang lahat, Jasmine. Nakita ko ang lahat ng mensahe sa'yo. Ilan kami? 3? 4? O 10? Hindi sumagot ang dalaga. Imbes na magsisi, nagtaas pa ito ng kilay. Ano naman ngayon? Akala mo pa sapat na ang pagiging matalino mo ha? Scholar ka lang, Noel. Scholar na walang pera, walang kotse, walang direksyon. Alam mo bang ako pa ang gumagastos para lamang sa kape natin? Kung hindi mo kaya, di wag ka nang umasa. Napasandal si Noel sa dingding. Tulala. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng ipinaglaban niya sa sariling ina ay may ganitong mukha pala. Ginamit mo lang ang talino ko para makapagtapos ka sa pag-aaral. Bulong niya. Mas ginamit mo ako, no? Gusto mo lang ng trophy girlfriend. Aba, sorry ka. Hindi ako para sa mga mahihirap. Sagot ni Jasmine, sabay kuha ng cellphone niya at lumabas ng bahay na parang walang nangyari. Sa oras na yon, parang gumuho ang lahat kay Noel. Ang mga sakripisyo niya, ang pagtatalo nila ni Aling Mercy, ang ginastos niya mula sa baon at allowance, lahat ay nauwi sa isang malupit na panloloko. Hindi na siya makaiyak, wala na ring puwang ang galit. Ang natira na lamang ay ang matinding pagsisisi. At sa mga sandaling iyon, naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Hindi lahat ng maganda ay totoo, anak. Ramdam ng isang ina ang hindi mo pa nakikita. Kinabukasan, walang patid ang pag-ikot ng mga tanong sa isipan ni Noel. Hindi siya makakain, hindi siya makatulog, at hindi rin mapakali sa inuupuan. Sa isang iglap, gumuho ang ilusyon niyang maaayos ang lahat. Ang ina na kanyang iniwasan at sinaktan, siya lang pala ang tunay na taong tapat sa kanya. Agad siyang umuwi sa kanilang bahay. Tangan ng isang pasalubong na paboritong tinapay ni Aling Mercy at bitbit ang pusong punong-puno ng pagsisisi. Sa isip niya, ayusin niya ang lahat. Pagpapaliwanag siya sa kanyang ina. Yayakapin niya ito ng mahigpit at hihingi ng tawad. At sabay nilang susubukang itama ang lahat ng pagkakamali. Pagdating sa harap ng maliit at barong-barong nilang bahay, napansin niyang bukas ang pinto. Tahimik ang paligid. Walang amoy ng sabon. Walang tunog ng binabanlawang labahin. At wala ang karaniwang boses ng kanyang ina na humihiyaw ng, Anak, nariyan ka na pala. wala ang lahat ng ito. Nay? Nanay? Mahinang tawag niya habang pumapasok sa loob. Pero walang tugon. Dahan-dahan siyang lumapit sa silid. Doon,
Sa kanyang pagabigla, nakita niya si Aling Mercy na nakahiga sa banig. Walang malay, paputla, at tila matagal nang hindi gumagalaw. Agad-agad siyang lumapit. Nay! Nay! Nay, gumising po kayo! Nay! Pero walang sagot. Nanginginig niyang hinawakan ang kamay nito. Malamig at matigas na. Takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Agad siyang tumakbo papalabas, humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Ilang minuto lang ay dumating na ang barangay health workers. Pagkakumpirma ng isa, umiling ito at maraang nagsabi, "Wala na siya, Noel. Inatake sa puso ang nanay mo." Ayon sa mga kapitbahay, ilang araw na raw itong hindi lumalabas ng bahay. Dahil doon, parang nahulog si Noel sa isang napakalalim na bangin. Sa sahig ng kanilang sala, nakita niya ang munting kahon na tila isang regalo. Binuksan niya iyon at natagpuan ang isang simpleng ballpen at maliit na sulat. Para sa iyo, anak, sa araw ng graduation mo. Sana ito ang maging simula ng bagong pangarap mo. Sa kabila ng lahat, mahal na mahal pa rin kita. Hindi na napigilan pa ni Noel ang humagulgol. Napakalakas ng kanyang iyak. Yumuko siya sa katawan ng kanyang ina. At doon ibinuhos ang lahat ng luha na para bang batang nawalan ng mundo. Ngayon niya lang naramdaman kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng kanyang pagkukulang. Hindi niya na maibabalik pa ang oras. Wala na siyang pagkakataon pa para humingi ng tawad sa kanyang ina. Hindi niya na maibabalik pa ang pagkakataong yakapin ng ina sa araw ng kanyang tagumpay. Hindi niya na maibabalik ang pagmamahal na tahimik nang nawala, nang hindi man lang niya nasuklian. Dumagsa ang mga kapitbahay sa burol. Marami kasing kaibigan ang matanda, sapagkat napakabuti nitong tao. Halos lahat ay umiiyak, hindi lamang dahil sa pagkawala ni Aling Mercy, kung hindi dahil sa bigat ng iniwang istorya. Kilala si Aling Mercy bilang masipag, mapagmahal, at handang gawin ng lahat para lamang kay Noel. Ngunit sa uli, namatay siyang may dalang hinanakit. Isang inang iniwan, habang ang anak ay abala sa sariling mundo. At si Noel ay nananatiling buhay. Buhay pero wasak. At ngayon palang sisimula ng pagbabayad sa isang kasalanang hindi matutubos ng kahit ilang medalya. Makalipas ang libing ni Aling Mercy, tila naglaho ang kulay sa mundo ni Noel. Ang dating masigasig at mapangarap na binata, ngayon ay laging tulala, matamlay, at tahimik. Iniwan niya ang boarding house. Tinanggihan ang mga job offers na dumating at pumalik sa lumang bahay na tanging alaala na lamang ng kanyang ina ang naroon. Araw-araw, dinadalaw niya ang puntod ni Aling Mercy. Doon siya nagkikwento ng lahat ng kanyang hinanakit, nagsusumbong at humihingi ng tawad kahit alam niyang huli na ang lahat at wala nang nakikinig sa kanya. Nay, gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat. Kung sana lang, nakinig ako sa iyo. Kung sana lang kayo ang isinama ko sa entablado. Pero hindi, nagkamali po ako, Nay. At ang masakit pa, hindi na po kita mayayakap. Bulong niya habang nililinis ang lapida ng ina gamit ang kanyang panyo. Lumapit ang isa sa kanilang mga kapitbahay, si Mang Dolfo, dala ang supot ng tinapay. Noel, anak, ang nanay mo, hindi kami tinigilan sa kakakwento patungkol sa iyo. Lahat ng tagumpay mo ay kinuwento niya at pinagmamalaki. Kahit nung araw ng graduation mo at hindi mo siya isinama, hindi ka pa rin niya sinaraan. Alam mo bang naroon siya nung araw na yun? At proud na proud siya sa iyo. Tinanggihan niya ang alok na magpahinga sa paglalaban noon. Sabi niya ay gusto raw niyang kumayod para sa mga pangarap mo. Hindi na nakapagsalita pa si Noel. Niyakap niya si Mang Dolfo at muling umagos ang luha sa mga mata niya. Sa kanyang puso, alam niyang wala na siyang magagawa pa kung hindi ang tanggapin na lamang ang bigat ng kanyang kasalanan. Sa mga sumunod na buwan,
Nagdesisyon siyang ayusin na ang buhay niya, hindi para sa sarili, kung hindi bilang alay para sa alaala ng kanyang ina. At sa lahat ng sakripisyo nito, alam niyang hindi magiging masaya ang kanyang ina kung malulugmok siya sa ganitong sitwasyon. Nagtrabaho siya bilang isang volunteer teacher sa mga pampublikong paaralan para sa mga batang gaya niya noon. Hindi siya tumatanggap ng malaking sahod, bagkus ibinubuhos niya ang panahon sa pagtuturo ng pagpapahalaga sa pamilya, sakripisyo at utang na loob. Sa bawat klase, binabanggit niya ang kwento ng isang ina na labandera na hindi napunta sa entablado ng graduation ng anak, pero siya ang tunay na nagtayo ng tagumpay. Nakamit ko ang medalya, pero nawala ang yaman ng puso ko. Huwag niyong hintayin huli na ang lahat bago niyo yakapin ang inyong mga magulang. Madalas niyang paalala sa kanyang mga estudyante. Si Jasmine, sa kabilang banda, tuluyan nang nawala sa buhay niya. Nabalitaan niyang sumama ito sa isang mayamang negosyante at nang mabulilyaso ang relasyon, lumipad ito sa ibang bansa. Wala nang pakialam si Noel doon. Hindi na ito mahalaga para sa kanya. Ang mas mahirap tanggapin ay hindi ang pagkatalo sa pag-ibig, hindi pagkasawi, kung hindi ang pagkatalo at pagkasawi sa sariling konsensya. Dumaan ang mga panahon. Nakilala si Noel sa kanilang komunidad bilang gurong may mabigat na kwento. Isang taong hindi perpekto, ngunit pilit na bumabangon mula sa pagkakamali. Minsan, habang nagwawali sa bakuran ng bahay, napansin niya ang lumang kahon ng ballpen na ibibigay dapat sa kanya ng kanyang ina. Kinuha niya ito, binuksan, at muling binasa ang sulat. Pinikit ni Noel ang kanyang mga mata, niyakap ang kahon, at mahinang bumulong. Salamat, Nay. Hinding-hindi ko na pulit ipagpapalit ang pagmamahal mo. Makalipas ang 5 taon, isa ng ganap na guro sa pampublikong paaralan si Noel Santiago. Hindi marangya ang kanyang buhay, pero sapat at puno ng kabuluhan. Sa bawat estudyanteng hinahawakan niya, nakikita niya ang kanyang sarili. Isang batang may pangarap, naghahanap ng pag-unawa, at nangangailangan ng pagmamahal. Sa kanyang maliit na tahanan, hindi niya pinalitan ng lumang upuan ni Aling Mercy, ni ang kurtina nitong mismong kamay ang nagtahi. Sa kusina, nasa isang sulok pa rin ang kahon ng ballpen, isang paalala ng pagmamahal na hindi niya nasuklian sa oras. Tuwing Mother's Day, hindi siya nakikita sa mall o restaurant. Sa halip ay pumupunta siya sa sementeryo. Dala ang isang puting bulaklak at ilang tinapay na paborito ng kanyang ina. May estudyante akong graduate ngayon, Nay. Tinawag ang magulang niya sa stage at habang nakangiti siya, ikaw ang naaalala ko. Bulong niya habang nililinis ang lapida ni Aling Mercy. Sa kanyang mga seminar at community talks, isa lamang ang mensahe niya sa kabataan. Ang medalya ay maaaring makakuha ang kahit na sino, pero ang pagmamahal ng magulang, lalo na ng isang ina, ay minsan lang dumating. Huwag niyo sanang hintayin na mawala ito bago niyo pahalagahan. Marami ang naantig sa kanyang kwento, hindi para humanga sa kanya, kung hindi para matuto sa kanyang pagkukulang. Sa dulo, hindi man niya naibalik ang panahon, hindi man niya naibalik ang buhay ng ina, at hindi man niya ito muling niyakap. Pero mas pinili ni Noel na gamitin ang natitirang buhay bilang pagtanaw ng utang na loob. At sa bawat batang natututo sa kanya, naroon ang anino ng isang inang labandera, si Aling Mercy, na hanggang ngayon ay patuloy na nagbibigay liwanag sa pusong minsan ay naligaw. Dito na po nagtatapos ang ating magandang kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan umabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating video para mapanood rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihita ang subscribe button at bell notification button
para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad ito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.